Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? So, anong meron sa inyo ngayon, mga goddess? So, let's see. This is a collective reading, no? Take what's resonate, no? But I think this one is talaga halos lahat tayo makaka-relate talaga rito, no? Kasi this is just a reality, no? I think, no? So, tignan natin anong sitwasyon ang makukuha natin, no? Kuha tayo ng sitwasyon para sa inyo, collective, no? So, yeah, tignan natin. So, meron ng isa. Tignan natin to. Awakening. Awakening is not changing who you are, but discarding who you are not, no? Ito ang ating unang message or sitwasyon, no? So, what else? What else pa? Universe, please, Holy Spirit. So, you have this for some of you, postpartum depression, anger, anxiety, insecurities, no, for some of you. And then, last one, please. Universe, Holy Spirit. Last card, please. Last card para sa ating collectives. Last card, please. Last card para sa ating mga collective, please. No? We need last one, no? Para ma-discuss natin sa ating mga collectives, please. One card lang po, universe, no? Please. One more card, please. So, ayun na, may lumabas na. Tingnan natin na lumipad, no? Wait lang, collective. So, ano ito? You have this. You have this for some of you, no? Daughter, young mother, pregnant, alone, no? So, yeah. Tignan natin. So, kung sino lang ang makaka-relate sa mga ano natin, no? So, we have this awakening is not changing who you are, but discarding who you are not. So, for some of you, na kung sino lang ang makaka-resonate dito, right? No? So, for some of you na you are going into an awakening, no? Kung sino lang ang makaka-relate dito, no? Awakening is something na-realize nyo na yung worth nyo, or yun nga, nagkaroon kayo ng more deeper connection kay God, may mga na-realize kayong bagay, no? So, ang sinasabi rito is, ang nasa process man kayo ng awakening, hindi ibig sabihin nun na kailangan yung baguhin ang sarili nyo. Hindi. Kumbaga, pinaparealize lang sa inyo kung sino talaga kayo. Kasi maybe, kaya kayo nagkaroon ng awakening is before, doon sa sitwasyon nyo, is hindi kayo yung nandoon. Kumbaga, hindi yung totoong kayo, hindi yung pagkatao nyo. Kumbaga nakalimutan nyo mismo kung sino kayo doon sa sitwasyon na yun. Kumbaga, dahil sa sitwasyon, marami kayong nakalimutan kung sino talaga kayo. Maybe, dati masayahin kayo, but then, nung nandun na kayo sa isang sitwasyon na yun, hindi kayo masayahin, hindi kayo pala tawa, nawala yung pagiging energized nyo. But then, ngayon, nagkaroon kayo ng awakening, naibalik nyo yun, naging masigla kayo, right, no? So, kumbaga, may na-realize kayo na hindi pala, kumbaga, ang dami palang nawala sa inyo regarding doon sa sitwasyon na yun, doon sa pagkatao nyo, no? So, binabalik lang ni universe, ni God, ginising ka lang, so you had this awakening, ginising ka kasi, parang, huy, gising na, hindi na ikaw yan. Ibalik mo yung sigla mo, ibalik mo yung pagmamahal sa sarili mo. 'Di ba? For some of you. Kasi kapag nasa isang sitwasyon tayo, minsan ina-adapt natin yung sitwasyon eh. Or example, nasa isang relationship tayo, ina-adapt natin yung sitwasyon dun sa relationship. Sinasakripisyo natin yung sarili natin, 'di ba? Worth it ba yun? Kumbaga, parang okay na mag-sacrifice pero hindi habang buhay, 'di ba? May tamang panahon para itigil yung sacrifice.
pagtigil ng isang sakripisyo is kung yung partner or kung yung pinagsasakripisyuhan mo is tinatanggap niya yung sakripisyo mo at nagsasakripisyo rin siya para sa'yo. Give and take, right? No? But then, walang nangyayari. Kaya ito na, ginising ka na, huy, tama na yan. Hindi na ikaw yan. Matapang ka, masigla ka, may pagmamahal ka sa sarili mo, gumising ka na dahil wala ka nang natitira sa sarili mo. Pahalagahan mo na yung sarili mo, 'di ba? So yun ang ibig sabihin nito. Kumbaga, ginising ka para ibalik mo kung sino ka noon, 'di ba? Right? Hindi tayo ginigising, hindi ka nagkakaroon ng awakening para baguhin mo yung sarili mo. Para ibalik mo yung sarili mo sa dati kasi habang tumalaki tayo, nagkakaroon tayo ng mga relationship, job, 'di ba? Na ina-adapt natin yung mga bagay na ito yung sinasamahan natin kaya ina-adapt natin. So, nag-iiba tayo, 'di ba? May mga times, may mga scenario o may pagbabago sa sarili natin na worth it. But then, may pagbabago rin sa sarili natin na as in, hindi pala tama. Kasi, nagiging toxic tayong tao, right? Pwedeng ganun, di ba? Kasi meron tayong kasamang toxic, so nagiging toxic rin tayo. Parang something like that, right? No? So, kaya ginigising ka na. Uy, hindi ikaw yan. Umalis ka na dyan. Parang ganun, di ba? Kaya nagkakaroon ka ng realization, ng awakening. No? So, ito yung parang nakikita ko rito. No? So, for some of you naman, itong postpartum, depression, anger, anxiety, and insecurities, no? For some of you na bagong panganak lang, no? Kung sino man ang nakaka-resonate dito, no? You are feeling depressed right now. Lagi kayong nagagalit, no? Mainitin ang ulo nyo, anxiety, more nai-insecure kayo. Yes, it's a normal thing. It's a normal feeling, lalo na kapag bagong panganak, no? So, kahit naman hindi ka bagong panganak kasi ang postpartum, sabi nila, years. Tumatagal yan, depende sa tao, right, no? So, but then, for some of you na dumadaan sa ganito, no? Maybe, that's why, dahil you are in this postpartum, no? So, kasi mahirap din yan, kumbaga parang pwedeng sabihin natin nagiging disorder yan eh. Kapag sobrang pinatatagal natin sa sarili natin yan. Or maybe, for some of us, ginagamit na lang na reason din yan, no? But then, syempre, hindi biro ang ganitong sitwasyon. So, for some of you na dumadaan sa ganitong sitwasyon right now, try to control yourself, di ba? Try to ibahin nyo yung mga kinagawian nyo or I mean, yung ano bang tawag dito? Ibalik niyo yung inner child nyo. What's the inner child? For me, ang pagkakaintindi ko doon, limbawa, nung mga bata tayo, ano ba yung palagi nating ginagawa nung mga bata tayo? Pag naglalaro tayo. Ako, mostly, ang ginagawa ko, nagluluto-lutuan ako, gumagawa ako, di ba, yung sa mga shoe boxes, naggagawa ako ng mga bahay-bahay doon, tapos may mga paper dolls, something like that, right, no? So, pwedeng maka-help sa inyo to, mga dumadaan sa ganito. Go back sa inyong inner child, di ba? Kumbaga parang, maging bata tayo ulit, ilibang natin yung sarili natin, no? Kumbaga, pwede kung may mga kids kayong maliit, para maiwasan nyo yung ganito, if you are feeling like this or you are in this situation, no? Pwedeng makipaglaro kayo sa kids nyo or kung wala man, sa inyo lang. Isipin nyo, ano ba ginagawa ko ng bata? Something like that, no? Balikan nyo. Parang naglalaro kayo, makakalibang yun sa inyong sarili. 'Di ba? Or watch movies na magpapasaya sa inyo. Huwag kayong magpalulong dito. Kayo rin ang makakatulong. Huwag niyong palalain yung ganitong sitwasyon niyo. Please. And most important is magdasal. Magdasal tayo kay God na huwag niya nang alisin niya na itong mga nararamdaman niyo na ito.
right? Kasi may family ka, may kids ka, they need you, no? Huwag mong pahabain, huwag kang magpakalunod sa ganitong mga ugali or itong nararamdaman mo. Naiisip mo lang 'yan, 'di ba? Naiisip mo lang 'yan. But then kaya mong kontrolin 'yan kung iisipin mong maging positive. Isipin mo ang positive, hindi ang negative side mo, 'di ba? Gawin mo, 'wag mong 'wag kang tumingin sa salamin kung if you feel insecure, 'wag ka tumingin sa salamin, 'di ba? Wag ka muna tumingin sa salamin kasi made-depress ka, right? Hindi ko sinasabing, 'di ba? But then kasi kung ikaw nararamdaman mo, you are insecure, 'di ba? Dahil siyempre pag nagkakaanak tayo, nag-iiba talaga ang ating 'di ba? Ang ating appearance, physical appearance, right? No? So nagkakaroon tayo ng insecurities, but then hindi dapat. Pwedeng yes, in a couple of days, months, nararamdaman natin 'yan. But then wag nating habaan. Nasa sa atin rin 'yan, right? Tayo din ang nagpapatagal kung ano yung sitwasyon natin, eh. Tayo lang din nagbibigay ng problema sa sarili natin, eh, 'di ba? Kailangan matapang tayo palagi para sa sarili natin. Kailangan mahal natin yung sarili natin para hindi tayo malulubog sa isang sitwasyon. Whatever it is, kung mahal natin ang sarili natin, may respeto tayo sa sarili natin, hindi tayo makakaramdam ng insecure. Right? Hindi tayo makakaramdam ng anxiety dahil insecure tayo. Hindi tayo makakaramdam ng mainit ulo dahil kumbaga ang depression, yes, ang depression is a big deal talaga yan. Dumaan ako sa depression pero ang naging sandalan ko talaga ay si God. Sa Kanya ako humingi ng tulong, sa Kanya ako nakikipag-usap at ang laki ng impact, ang laki ng nagawa na ang laki ng pagbabago talaga as in nung si God yung naging sentro ko nung dumaan ako sa depression na almost gusto ko na ring magpakamatay, no? Kasi malalagpasan natin tayo rin eh, hindi na, sa totoo lang yes, merong mga coaches dyan and I salute them for helping us or a person na who is going on depression or kung ano man, 'di ba? Sa mga problema. But then ang pinaka na makakatulong sa atin aside from them is tayo rin, ang sarili lang din natin. Kung malakas tayo, hindi tayo makakaramdam ng ganito. Kung may tiwala tayo sa sarili natin, hindi tayo makakaramdam ng ganito. Trust me. At kung meron kayong faith kay God, magkakaroon kayo ng malaking tiwala sa sarili, malaking pagmamahal sa sarili, at hindi kayo makakaramdam ng mga ganito sa sarili niyo. Kapag si God yung nasa sarili niyo. Put God in yourself, inside your heart, hindi kayo makakaramdam ng ganito. Trust me, because I've gone through this depression recently lang. But then, tignan mo naman, eto ako parang ang gaan-gaan na lang sa akin ng problema. 'Di ba? Hindi tayo nawawala ng problema. But then, problema is problema lang. Huwag nating sayangin yung sarili natin dahil sa mga problema. Huwag nating sayangin ang buhay natin dahil sa problema. 'Di ba? Dahil sa depression na yan, na ako nga, halos gusto ko na magpakamatay before, just a few months ago. 'Di ba? But then, pina-realize sa akin ni God, it's not worth it kung sasayangin ko ang buhay ko. Mas marami pa akong magagawa para sa sarili ko kung tutulungan ko mismo yung sarili ko. 'Di ba? And with God, siya yung nagpa-realize sa akin na mahalaga pala ako sa mundo. Right? So, ito rin sana yung maramdaman nyo, no? So, trust God lang. Have faith. Strong faith with God, no?
So yeah, that's it, no? And for some of you who are in this, no, daughter, young mother, pregnant, alone. So for some of you, maybe you have meron kayong anak na right now is buntis, bata pa, na-disappoint kayo, no? Na ito na, wala na tayong magagawa, no? Kasi ang mga kabataan ngayon is mapupusok, right? No? So wala na tayong magagawa kung nandito kayo sa ganitong sitwasyon na yung anak nyo ay buntis, no? Na napakabata pa, no? But then, alone, maybe, wala siyang partner, iniwan pa ng kanyang boyfriend, no? Inanakan lang, no? So, wala tayong choice, but then, tanggapin yung anak natin. Siyempre, anak natin yan. Nakagawa man ng kasalanan sa atin yan, ipagpasa Diyos na lang natin. 'Di ba? So, ang kailangan lalo ng anak mo ngayon is pangunawa, pagmamahal galing sa iyo, sa pamilya niya, 'di ba? Dahil napakahirap pagdaanan ng ganitong sitwasyon, right? No? Or kung for some of you na nakaranas na, 'di ba? Kasi tayo, magulang na tayo. Maybe nung tayo ay bata, naging young mother din tayo, right? 'Di ba? Ako young mother din ako before. 'Di ba? Mahirap. Kaya kung kayo nakaranas na kayo ng ganito and then ngayon ang inyong anak ay nakakaranas ngayon ng ganito. Iba kasi ang panahon noon kahit papaano hindi ganito na toxic ang environment. So, mas mapusok talaga ang mga kabataan at the same time maraming kabataan ngayon ang tamad. Sarili lang ang iniisip, mga sorry pero 'di ba? Bastos sa magulang. So, but then ito, kung may dumadanas ng ganito, ang inyong anak ay buntis, bata pa, she is now a young mother or will be a young mother soon. Kailangan niya ngayon ng pangunawa niyo. Ipagdasal niyo siya, yung anak ninyo, na sana na ito magiging magulang na siya, na sana maintindihan niya yung kung ano yung sinasabi niyo sa kanya bago siya nabuntis. Kung matigas man ang ulo ng inyong anak, right? No? Or for some of you, pwedeng hindi naman niya sinasadya. But then, overall is, patawarin natin ng buong puso natin yung anak natin. Anak natin yan. Tanggapin natin yung sitwasyon niya, unawain, tulungan natin siyang makabangon. Kung siya ay nagbubuntis ng mag-isa lang siya, mahalin natin yung anak natin at ipagpasa Diyos natin yung kanyang sitwasyon. Tutulungan kayo ni God, iga-guide niya kayo at iga-guide niya rin yung anak niyo. Maniwala lang kayo kay God, 'di ba? Malalagpasan niyo rin 'yan. Malalagpasan ng anak mo yung problema na 'yan. At may blessing na darating, right? 'Di ba? New baby, it's a blessing, 'di ba? So, kumaga, alisin na natin yung galit sa ating anak na nakagawa ng ganito. Siyempre, nakaka-disappoint yan. May mga pangarap tayo sa anak natin, right? No? So, tulungan na lang natin siya. Maybe there is still a time for her na i-pursue kung ano man yung pangarap niya sa buhay dahil bata pa naman siya, right? No, so, kailangan talaga niya ngayon is support. Lahat tayo nagkakamali. Walang perfect, 'di ba? So, alam natin matigas talaga ang ulo ng mga anak natin. So, kailangan pa rin natin unawain sila dahil wala silang ibang malalapitan kundi tayo lang din. 'Di ba? So, ipaunawa na lang natin din sa kanya yung sitwasyon at I hope na mauunawaan rin niya at naiintindihan rin niya kung bakit tayong mga magulang ay laging nagpapayo, nagagalit, right? No? So ngayon, magiging ina na rin ang iyong anak. So, yun nga, di ba, no? Marirealize na rin niya yan. But then, right now, kailangan niya ng support mo. Kung di kayo nag-uusap, kausapin mo na siya. Malamang baka pwedeng ito siya in the near future. Wag naman, 'di ba? Kung hahayaan natin yung anak natin, hindi natin sila papansinin, magagalit tayo na magagalit, right?
no? 'Di ba? Baka mangyari sa kanya ito, wag naman, please Lord, right? So, agapan natin, 'di ba, na dapat nandito tayo para sa anak natin. And soon, 'di ba, maa-awakenin din yung anak mo, mare-realize niya rin lahat ng pagkakamali niya. Ipagdasal lang natin yung anak natin, right? No? So yeah, that's it, no? Para sa atin ngayon, no? Ito yung message ng ating God, ni universe, ni God sa atin, no? So I hope may naka-resonate sa ating message today. So yeah, that's it, collectives, no? So thank you for watching and I hope na naka-resonate kayo sa ating message today with the universe and with God, no? So yeah, God bless you all and please like and subscribe sa ating channel, no? So again, thank you, collectives.